Hello everyone, welcome po sa ating morning devotion. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ang John chapter 2 verses 18 to 22. Isa po ito sa maikling bahagi po ng Ebanghelyo ng Juan, pero napakalalim po ng mensahe na ito. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Father in heaven, we just want to thank you, Lord God, sa inyong mga salita. Patuloy mong buksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, pang maunawaan po namin ang katotohanan tungkol sa aming Panginoong Jesus. Tulungan mo po kami na hindi lang po matuto, kundi po mamuhay ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen. So, mga kapatid, dito po sa pag-aaral natin, makikita po natin kung bakit po hinamon ng mga Hudyo ang Panginoong Kristo at ano po ibig sabihin ng destroy this temple. Bakit hindi siya naintindihan noon ng mga tao? At titignan din natin kung paano naging sentro ng pananampalataya ang kamatayan at muling pagkabuhay po ng ating Panginoon. At kung paano natin apply syempre, yung mga matututunan natin sa pag-aaralan natin, sa buhay natin ngayon. So, bago po natin pag-aralan yung verse 18, mahalaga po na makita po natin kung ano po yung naging background nito. So, pinag-aralan po natin nung nakaraan na bago po mangyari yung John chapter 2 verse 18, nagkaroon po ng cleansing sa temple. So, pumasok po ang Panginoong Hesus sa temple sa Jerusalem. Nakita niya po na nagbebentahan po ng mga hayop at may mga money changers. Nagalit po si Jesus Christ. Hindi po dahil sa simpleng bentahan lang, kundi dahil ang bahay ng Diyos ay naging sentro po ng negosyo at pagsasamantala. So sa halip na maging lugar po siya ng pagsamba, naging lugar po siya ng korupsyon. Yun po yung nakita natin. Kaya pinalayas ni Jesus Christ yung mga tao ron at napakalaking pangyayari po nito. So imagine niyo po, may isang tao na pumasok sa pinaka-importanteng religious center ng Israel at kumilos siya na may otoridad, 'di ba? So natural ang etong mangyayari. Magtatanong ngayon yung mga leader doon sa temple, sino ka para gawin ito? At doon po nagsimula po yung storya. Sa John chapter 2 verse 18, sabi, the Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" So, pagkatapos pong linisin ng Panginoong Hesus yung templo, lumapit po yung mga Hudyo. Ang salitang Jews dito ay kadalasan po tumutukoy sa mga religious authorities or Jewish leaders. Hindi sila nagtanong kung tama ba yung ginawa ng Panginoong Hesus. Ang tanong nila kagad, ano ang sign na nagpapakita or maipapakita mo para patunayan mo na may authority ka para gawin itong bagay na to? So, sa isip po nila, kung talagang galing ka sa Diyos, magpakita ka ng himala. So, yun po yung nasa isip ng mga Hudyo na ito na nag-confront kay Jesus Christ. Sa kultura po ng mga Hudyo, ang isang propeta o mensahero ng Diyos ay kadalasang may kasama pong sign. Sa Greek word po, ang salitang sign ay semeion. Ang ibig sabihin po nito ay sign o kaya miracle. Ang ibig pong sabihin nito ay supernatural proof. So sa Gospel of John po, ang sign po ay hindi lamang po isang himala, kundi isang tanda na nagtuturo kung sino po ang Panginoong Kristo. So kung titignan po natin kung ano po ang spiritual lesson nito, minsan ganito rin tayo. Sinasabi natin, Lord, kung talagang kasama kita, bigyan mo ko ng sign. Di ba? Parang ganon. O kaya, Lord, kung gusto mong gawin ko ito, magpakita ka po ng himala. Pero kadalasan nakapagbigay ng Diyos ng sapat na ebidensya. Ang problema ay hindi po kakulangan ng sign, kundi kakulangan po ng pananampalataya. Kung i-apply po natin ito sa ating personal na buhay, pwede po natin tanungin yung sarili natin. May mga pagkakataon ba na humingi tayo ng evidence kahit na malinaw na po sinasabi ng Diyos sa kanyang salita? Sometimes God calls us to trust Him not because nakita na natin ang lahat ng sagot, kundi dahil kilala natin siya. John chapter 2 verse 19 naman po, ang sabi, Jesus answered, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." Ito po yung isa sa mga pinaka-importante pong dapat makita natin ng mga statements ng Panginoong Hesus. Ang sagot niya ay hindi po yung hinihinging sign.
Sa halip po, nagbigay po siya ng isang misteryosong pahayag. Sabi niya, "Destroy this temple and in 3 days, I will raise it up." Hindi nila agad naintindihan at sa totoo lang po, kahit ang mga disciples, hindi rin po agad nakaintindi. Ang Greek word po na ginamit dito for the temple ay naos. Hindi ito tumutukoy sa buong temple complex. Ito ay tumutukoy po sa inner sanctuary, pinakabanal na bahagi. Kasi po mahalaga po na maintindihan natin to. Kasi si Jesus po ay nagsasalita ng mas malalim kaysa po sa physical na gusali, sa physical structure. Ang prophetic meaning po nito ay pag sinabi pong destroy, ito po ay tumutukoy sa kanyang pagpapapako sa krus. And in 3 days, yung 3 days po ay tumutukoy po sa kanyang resurrection. Tapos yung raise it up, tumutukoy po sa muling pagkabuhay. Hindi po ito yung bubuuin ulit yung temple. So si Jesus po ay nagbigay ng pahiwatig tungkol po sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So yung amazing po na katotohanan dito ay hinahanap nila yung sign at ang sinabi po ni Jesus, ang pinakamalaking sign na ibibigay ko ay ang aking kamatayan at resurrection. Hindi lang ito isang himala, ito po ang sentro ng paniniwala natin bilang mga Christians. Kung walang resurrection, wala po tayong pag-asa or living hope. Wala pong kaligtasan or salvation. Wala pong tagumpay laban po sa kasalanan. Ngayon po, kung i-apply natin ito sa ating mga buhay, kapag pinagdadaanan natin ang mga pagkasira sa buhay po natin, for example, yung mga pagkawala, mga kabiguan, mga sakit, yung mga heartbreak, kapag pinagdadaanan po natin ang mga bagay na ito, naalala natin ang prinsipyong ipinakita po ng Panginoong Kristo. Minsan, may mga distraction bago po ang resurrection. Minsan, may ending bago ang simula. So, God can bring life out of what seems dead. Praise God. So sa John chapter 2 verse 20 naman, ang sabi dito, they replied. So nag-reply sila, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days?" So literal po ang pagkakaintindi ng mga Hudyo at ang iniisip nila ay ang templo po ni Herod. So historically, ang temple renovation po ay isa pong proyekto ni Herod the Great na nagsimula po noong 20 to 19 BC. So mahigit 46 na taon na pagkaka-construct yung ginawa po nila nang sabihin po ito ng mga Jewish people. So kaya po nasa isip nila, imposible ang sinasabi mo. So kailangan maintindihan natin yung pinagkaiba po ng human perspective sa divine perspective. Nakatingin sila sa material, nakatingin po si Jesus sa spiritual. Nakatingin sila dun sa gusali or dun sa building, nakatingin po si Jesus sa redemption. Nakatingin sila sa labor ng tao, pero nakatingin si Jesus sa kapangyarihan ng Diyos. So kung titignan po natin ang spiritual lesson na may hahatid nito sa atin, marami pong mga tao ang namimiss ang ginagawa ng Diyos dahil po masyadong nakafocus po sa mga natural. Minsan sinasabi ng Diyos, I can restore. At sinasabi natin, parang, Lord, imposible naman. Sinasabi ng Lord, I can heal. At sinasabi natin, imposible. I can change that person. Parang imposible. Diba? Kung i-apply po natin sa buhay po natin, may mga sitwasyon sa buhay natin na ngayon na parang imposible, di ba? Pero ito pong dapat nating tandaan mga kapatid. Ang parehong Diyos na nagbangon kay Kristo mula sa kamatayan is also the same God who can work in our lives. May kakayahang gumawa ng mga imposible sa buhay po natin. Hindi po limitado ang Diyos natin kasi naglilimitahan lang naman siya base sa human calculations pero hindi po siya limitado. Sabi ng verse 21 naman, "But the temple he had spoken of was his body." So ngayon, pinaliwanag po ni Apostle John ang tunay na ibig sabihin. So hindi po siya gusali, ito po ay tumutukoy kay Jesus Christ. Ang kanyang katawan, ang templo. So bakit importanteng malaman natin to? Sa Old Testament po, ang templo ang lugar kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. So doon po nag-aalay or nag-aalay sila ng sacrifice.
So doon nakikipagtagpo ang tao sa Diyos. Ngunit ngayon, ito pong sinasabi ni Jesus Christ. Si Jesus ang tunay na templo. Sa Kanya nananahan ang Diyos at sa Kanya nagtatagpo ang Diyos at ang tao. Sa Kanya po natatagpuan ang kapatawaran. Titignan natin yung theological explanation nito. Ang templo po ay simbolo ng presensya ng Diyos. Si Jesus po ay hindi lamang bisita ng presensya ng Diyos. Siya mismo, ulitin ko siya mismo ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya siya ang ultimate temple. So, hindi na po yung mismong gusali, si Jesus Christ na po mismo. Ngayon, kung i-apply natin to sa buhay po natin, napakahalagang tanong po nito. Saan ba nakasentro ang pananampalataya po natin? Nasa traditions ba? Nasa building ba? Nasa religious activity ba? O kay Jesus Christ mismo? Ang Christianity po ay hindi po primarily tungkol po sa lugar. Ito ay tungkol sa relationship natin sa Panginoong Kristo. Ngayon po, when we go to John chapter 2, verse 22, ang sabi po doon, after he was raised from the dead, his disciples recalled what he has said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. So, pagkatapos po ng resurrection, saka lang nila naintindihan. Ito ay paulit-ulit na tema po ng Gospel of John. May mga bagay na hindi agad naintindihan po ng mga disciples. Parang tayo po hindi kagad natin naintindihan yung mga bagay, di ba? Pero nang kumilos ang Diyos, naging malinaw ang lahat. Ang Greek word po ng remembered ay emnestesan. So, ibig sabihin, remembered, brought to mind, recalled with understanding. Yan po yung ibig sabihin nun. So, hindi po siya simpleng memory lang. Ito po ay understanding na galing sa Diyos. So, meron pong dalawang foundations of faith. Ang sabi po ng verse, they believed the scripture and the word which Jesus had said. So, may dalawang bagay po dito. Una, scripture. Ito po yung salita ng Diyos. At pangalawa, the words of Jesus. Ang sinabi po ng Panginoong Kristo. Magkasama po ang dalawang ito. So, hindi po sila magkalaban, hindi po sila magkahiwalay. Ngayon, kung titignan natin ang spiritual lesson po nito, minsan hindi natin agad naintindihan yung ginagawa ng Diyos. May mga panalangin po tayo na parang sa tingin natin walang sagot. May mga pangyayari po sa buhay natin na parang walang sense. Pero darating ang panahon, nalilingon tayo at sasabihin po natin sa ating mga sarili, ngayon ko lang naintindihan. Di ba? Ngayon ko lang nakita yung plano ng Diyos. So kung i-apply po natin ito sa ating mga buhay, kapag hindi natin naintindihan ang sitwasyon natin ngayon, huwag tayo kagad mawala ng pag-asa. Huwag tayo kagad mawala ng pananampalataya. Ang mga disciples mismo hindi nila naintindihan kaagad yung mga bagay-bagay. Pero nang makita nila ang resurrection, naging malinaw ang lahat. So trust God even when understanding is incomplete, and faith often comes before explanation. So kung pagbabalikan natin yung major themes po ng John chapter 2 verses 18 to 22, ito po ay tungkol sa Panginoong Hesus. Jesus is the true temple. Hindi po yung gusali ang sentro ng pananampalataya, kundi ang Panginoong Kristo mismo. Siya ang sentro. Ang resurrection po is the greatest sign. Ang pinakamalaking ebidensya kung sino ang Panginoong Hesus ay hindi lamang sa kanyang mga himala. Ito po ay tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang pangatlong lesson po sa pag-aaral na ito ay spiritual truth requires spiritual understanding. Hindi lahat ng katotohanan ng Diyos ay agad pong naiintindihan. Kailangan po natin ng tulong ng Diyos upang maunawaan ang kanyang salita. Pang-apat po na matututunan natin dito sa binasa natin, God's plans are often understood later. Yan, may mga bagay na maunawaan lamang natin habang tayo po ay lumalakad kasama ng Diyos. So, paano po natin may apply itong mga lessons na ito sa pang-araw-araw po nating mga buhay? Kapag may problema tayo, remember the resurrection. God specializes in bringing life out of dead situations. Kapag nalilito po tayo, continue trusting God's word. Hindi natin kailangan na maintindihan lahat.
para po sumunod po tayo. Kapagka masyado po tayong naka-focus sa religion, balikan natin si Jesus Christ. Relationship with Christ is the center. Kapag naghahanap tayo ng sign, remember that God has already given the greatest sign, and that is Jesus Christ crucified and risen again. Kapag feeling po natin minsan imposible ang sitwasyon, God was raised from the dead and is still working today. Let's close in prayer. Panginoon Hesus, marami pong salamat sa inyong mga salita dahil ikaw ang tunay na templo at ang aming daan patungo po sa Diyos Ama. Tulungan mo po kaming magtiwala sa inyo kahit po hindi namin lubos na naunawaan minsan ang lahat ng mga nangyayari sa aming mga buhay. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at tulungan mo po kaming mamuhay para sa iyong kalwalatian. Salamat po sa mga natutunan namin sa araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So muli po maraming salamat sa pag-join sa video na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.